technician, mga DIY, mga master, meron po tayo ditong repair na TV. Ito po ay Ace, nasa 14 inch po ito. So testing natin kung para malaman natin anong problema nito. Okay, ito saksak natin. Ayan, power on natin. Ayan, so may power naman siya. Ayan, so lumabas na ang kanyang problema. Bale, red trace na kulay green ang raster. Okay, so yan po ang kanyang problema. So okay, sige, buksan po natin ito. Subukan natin ayusin kung maayos pa natin. Okay, ito na po, nabuksan na natin. So ito ang kanyang board. Universal lang naman to. So dito tayo mag-focus sa sa video drive. Okay, sige, bago natin tanggalin ito, mag-check voltage muna tayo. Okay, ito, mag-check voltage tayo. Ito, isaksak muna natin. Power on. Ayan. So dito tayo sa RGB muna, sa output. Ito yung G2. Ayan. Ito yung red 145, green 14 lang. Tapos ito yung blue. Ayan, 87. I-check natin yung ang signal niya galing sa system, sa chroma. Yan, ito na, merong 9 volts siya. Supply yan dito sa mga transistor. Tapos ito sa signal niya sa RGB 2.9, yung isa 1.7, tapos yung isa 1.7 din. So doon pa lang ay hindi balance, yung dalawa yung 1.7 tapos 2.5 yung isa at 2.9. So unbalance siya. Ganun din dito, unbalance din dito. Ito bale 144, ito naman ay 15 lang. Itong isa 87, so unbalance din. Okay, so dito tayo mag troubleshoot. Hanapin ko lang muna yung sira, tapos pakita ko na lang mamaya. Ito bale may nakita tayong lost connection dito, kaya nilagyan natin ng wire. So kanina ang reading natin dito kanina ay nasa 100 plus. Dito ay mababa lang, tapos dito ay mga nasa 50 plus lang, mga 80 plus lang siya. So ngayon sukat natin ulit, kasi ito lang yung nakita nating lost connection kanina. Okay, sukatin natin itong green. Ayan, bali 144. Itong sa red, ayan, so 15 pa rin. Itong sa blue, ayan, umabot na siya ng 100 plus. So ang problema na lang natin ay ito na lang na red. So yan ang hanapin natin dyan. Pero subukan nating tanggalin muna yung video drive, tapos i-check natin uli kung normal ang supply. Ito tinanggal muna natin dito sa picture tube. So ito sukatin natin uli dito sa green. Ayan, 151. Dito sa blue, red pala. Ayan, nasa 7 ulit. Sa blue, ayan, 120. So ito talaga may problema, kaya itong connection na to ang i-trace natin, tapos check natin yung pyesa dyan. So ito lang naman siya, ayan, tapos ito may resistor, ayan, so ito yung transistor nya, ayan, so ito yung i-check natin. Okay, ito
chinek natin ito. So okay naman. Tapos sinubukan natin na pinagpalit itong dalawang pyesa na to. Pinagpalit natin ito kasi okay naman siya, parehas naman ang reading ng dalawa. Okay, mag-check voltage tayo. Nakasaksak na po yan. Ayan, sukatin natin ang voltahe dito sa green. Ayan, 152. Dito sa red 153. Dito sa blue 121. So medyo balance na sila. Umabot na sa 100 plus ang voltahe. Okay, ikabit natin dito. Ito, nakabit na natin. Sukat tayo uli. Sa green 153, sa red 153, sa blue 122. So tingnan natin ang screen. Ayan, so okay na siya. Pero kailangan natin itong obserbaran ng mga 1 hour. Baka nagluloko yung transistor pag uminit or di kaya pag lumamig. So sa palagay ko nagkaroon ng short dito, short circuit, dahil parang may sunog yung pagitan ng terminal. Kaya kinuskos ko muna dito kanina kasi kadalasan yan dyan nasusunog yung PCB. Itong board na to nasusunog siya. Okay, sige, kabitan muna natin ito ng signal para ma-testing natin. Ayan, so G-SAT ang gamit nila. Ayan, okay na. Wala dyan. Yung cut off na. Ito, volume. Ay, wala yung speaker. Dito pala sa takip. Lipat mo ang channel. Channel 1 lang. Channel 1. Yan. So, meron na. Dito pala yung speaker sa takip. Ayan o. Hindi pa nakakabit. Okay, kabit muna natin yan. Okay, ayan. So, may sound na po yan. Gumagana na. Ayan, so, okay. So, hanggang dito na lang video natin. Okay, salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat.